Fiona, ewan mo na lang ba siya ng ganito? I mean, look at him. Kailangan niyang maiuwi sa bahay niya na may kasama at baka mapaano siya, seryosong wika ni Kuya Franco. Hindi ko na tuloy mapigilan ang mapaismid. Bakit ako, sila itong kasama ni Harry? Saka nakita ko kanina, isang sapak sa pisngi at isa sa tagiliran, na himatay na kaagad siya. Mahinang nilala lang. Hayaan mo siya, pare. Now I know na wala na talaga siyang pakialam sa akin, narinig ko ding bigkas ni Harry. Laglag ang balikat na naglakad ito patungo sa kanyang kotse. Pagkatapos noon, sumakay siya at mabilis na humarorot paalis. Ilang saglit ko ding nasundan ng tingin bago ko muling ibinaling ang tingin ko sa kanila. I have to go na din, bigkas ko bago ako humarurot paalis. Sa totoo lang, hindi naman ako ganoon kasama para hindi nag-aalala sa kalagayan ni Harry. Alam kong nasaktan din ito sa sapak ng natamo sa mga lalaking bastos. Kaya nga nahimatay, di ba? Pero ano ang magagagawa ko? Ayaw ko nang bigyang pa ng dahilan ang sarili ko na lalapit-lapit na naman sa kanya. Hangat maaari, ayaw ko nang mahulog pa sa kanya. Iniiwasan ko na iyon dahil ayaw ko nang masaktan. Ang daming nasayang naluha sa akin dahil sa kanya, kaya wala na akong balak pang makipagbalikan sa kanya or pumasok sa kahit na anong relasyon. Masaya na ako sa ganito. Carefree at walang iniisip na lalaki na pwedeng manakit sa puso ko. Eksakto 11:00 pa lang ng gabi at sobrang tahimik na ng buong paligid. Imbes na umuwi ng bahay, nagpa siya akong E3 joyride na muna sa kahabaan ng Metro Manila. Magpapahulas lang ako ng epekto ng alak sa sistema ko. Nang mapansin ko ang isang coffee shop, nagpa siya akong huminto para magkape na muna. I need coffee. Pampagising sa inaantok ko ng diwa. Muli akong napatingin sa aking relo. Eksakto 1:00 na ng madaling araw. Ang bilis ng oras. Magkakape lang ako tapos uwi na din kaagad. Umorder lang ako ng kape sa counter pagkatapos naghanap ng pinakakomporteng lamesa sa may balcony ng nasabing coffee shop. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Kasalukuyan akong umiinom ng kape nang marinig ko ang pagtunog ng aking phone. Dali-dali kong sinagot iyon nang mapansin ko na si Kuya Franco ang tumatawag. Hello, Kuya, kaagad kong sagot. Fiona, sorry to disturb you. This is urgent. Seryosong kaagad na sagot nito sa akin. Yes, tell me. Ano po iyon? About Harry. Naaksidente siya. Seryosong bigkas nito. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Wala sa sariling kaagad akong napatayo. Naglakad palabas ng coffee shop at diretso sa aking motorcycle. What? Naaksidente? Paanong nangyari iyon, Kuya? Nagtataka kong tanong. Ramdam ko ang malakas na tibok sa puso ko at ang takot sa kalagayan ni Harry ngayon. Hindi din naming alam. Basta nadaanan na lang naming ang kotse niya na nasa gilid na kalsada. Seryosong sagot nito. Nasaan siya? Kumusta si Harry? Nag-aalala kong tanong. Pigil ko ang sarili kong maiyak dahil sa matinding pag. God, sana okay lang si Harry. Kahit naman ayaw ko nang makipagslikan sa kanya, hindi ko din naman pangarap na may masamang mangyari dito. Hindi pa namin alam. Kasalukuyan na siyang ginagamot ng mga doktor. Nandito kami sa hospital. Pwede bang pumunta ka dito? Tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Kuya, hiwalay na kami ni Harry. Sapat na sa akin na malaman na nasa maayos siyang kalagayan. Hindi ko na kailangan pang pumunta dyan. Si Ariane po ang tawagan niyo. Seryosong bigkas ko. Gustuhin ko mang puntahan si Harry para alamin ang kalagayan nito, natatakot naman ako. Natatakot ako na baka mamalayan ko na naman ang sarili ko na patay naman sa kanya. Natatakot akong baka hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko at magpakabaliw na naman sa kanya. Fiona, kung pwede nga lang si Ariane, very not naman 'di ba? Kaya lang, matagal na silang hiwalay ng babaeng iyon. Hindi din ako pwedeng magtagal dito sa hospital para bantayan si Harry. May urgent na trabaho na naghihintay sa akin sa opisina. Iyong mga magulang naman ni Harry, hindi ko din makontak. Seryosong sagot niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Si Ariane at Harry, hiwalay na? Kailan pa? Kung saan binigyan ko na sila ng kalayaan pareho na magsama, saka sila maghihiwalay?
Ang unfair nila ha. Noong magkasama pa kami ni Harry bilang mag-asawa lantaran ang ginagawa nilang paglalandian. Ni hindi man lang nila naisip na may isang taong nasasaktan sa mga pinanggagawa nila. Okay, fine. Darating ako. Seryosong sagot ko at muling sumakay sa aking motorcycle at mabilis na pinaarangkada paalis. No choice naman talaga ako kundi ang pagbigyan ito. Saka, ngayon lang naman. Kapag masiguro ko na maayos naman talaga ang kalagayan ni Harry at ligtas na ito, aalis din naman kaagad ako. Hospital na ang bahala sa kanya. Dahil wala namang traffic, mabilis lang din naman akong nakarating ng hospital. Naabutan ko si Kuya Franco kasama nito si Kuya Rohan na nakaupo malapit sa emergency room. Sa hitsura ng dalawa nakitang-kita ko sa mukha ang pag-aalala, hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kaba. Kuya, kumusta siya? Kaagad kong tanong. Sabay pa silang napatingin sa akin saka dali-daling tumayo ito. Nakausap ko kanina ang doktor niya, ililipat na daw siya sa isang private room. Mananatili siya dito sa hospital para maobserbahan ng maayos ang mga sugat niya. Seryosong sagot ni Kuya Franco. So, meaning to say ayos na siya. Hindi naman talaga malala ang naganap na aksidente. Naligtas na siya sa kapahamakan, seryosong tanong ko. Kahit naman papaano, kaagad akong nakahinga ng maluwag. Akala ko kasi talaga malala ang tama nitong si Harry eh. No. I mean, not sure. Under observation ka daw eh. How about this? Ikaw na lang kaya muna ang magbantay magdamag hangat hindi pa alam ng mga magulang niya ang nangyari sa kanya, nakangiting tanong ni Kuya Franco sa akin. Bakit po ako? Pauwi na din po ako, Kuya. Pwede bang papuntahan mo na lang sa mga kapulisan ang bahay ng mga magulang ni Harry? Para masabi sa kanila ang nangyari sa anak nila, tanong ko naman kaagad. Hindi pwede. May sakit sa puso ang daddy ni Harry at baka mapaano ito. Sige na Fiona please, wala talaga kaming ibang mapakiusapan na magbantay sa kanya eh. Kahit ngayon lang ni. Nakikiusap na wika ni Kuya Franco. Since, siya nga pala ang isa sa mga boss ko sa career ko ngayon no choice ako, kundi ang sumang-ayon na lang. Magbabantay lang naman and sure ako na walang malay tao si Harry mamaya. Ibig sabihin, hindi ko din naman siya makakausap. Walang dahilan para mabahala. Okay sige kuya. Ako na muna ng bahala dito. Pilit ang ngiting sagot ko. Napansin ko naman kaagad ang ngiting sumilay sa labi nito bago nagmamadaling naglakad paalis, habang nakasunod sa kanya si Kuya Rohan. Hindi ko mapigilan ang mapailing na nasundan ko na lang sila ng tingin. Hay nako, buhay nga naman. Nagkaroon pa ako ng obligasyon sa hari na ito. Akmang upo na sana ako sa isa sa mga bench nang bigla kaong lapitan ng isang nurse. Sinabi nito sa akin na nai-transfer na daw nila ang pasyenteng si Harry sa isang private room. Ibinigay nito sa akin ang room number kaya naman no choice ako kundi ang puntahan ito. Pagdating ko sa nasabing private room, kaagad na bumungad sa paningin ko ang nakahigang si Harry sa isang hospital bed. May benda ito sa ulo pati na din sa kanyang binti. Meron din sa kanang braso. Kapansin-pansin din ang pasa sa kanyang panga. Iyon iyong tinamaan kanina ng sapak ng bastos na lalaki. Kahit naman papaano, bigla akong nakaramdam ng lungkot sa puso ko. Hindi pa rin pala ako ready na makita siya sa ganitong sitwasyon. Na may benda sa katawan at nahihirapan. Kung ganoon, malala pala talaga ang aksidente na natamo niya. Kitang-kita naman iyon sa hitsura niya ngayon eh. Fiona, ikaw ba iyan? Sabi ko na nga ba eh, hindi mo talaga ako matitits eh. Thank you dahil dumating ka. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, ni hindi ko man lang napansin na nagkamalay tao na pala siya. Dali-dali akong napaupo sa visitor's chair na nasa gilid ng kama niya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Kumusta ka? May masakit ka bang nararamdaman? Gusto mo bang tawagin ko ang doktor mo? Seryosong tanong ko sa kanya. No. No need. Hindi ko na kailangan ang doktor. Sapat na sa akin na nandito ka na, nakangitintong bigkas. Hindi ko tuloy mapilan ang mapataas ng kilay dahil sa sinabi iyang iyon. Ano ba kasi ang nangyari? I mean, anong klaseng aksidente ang kinasangkutan mo? Bakit parang ganyan naman kalalala ng tinamo mo? Mahabang istorya, ayaw ko na munang pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyon dahil feeling ko kanina, akala ko katapusan ko na eh.
Sagot niya din naman kaagad sa akin. Pagkatapos noon, masuyo niya akong tinitigan sa aking mga mata, kaya kaagad na din akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Mahirap na. Traidor ang puso at ayaw kong magpadala sa nararamdaman ko sa knaya ngayon. Ouch! Ouch! Ang sakit, narinig kong sambit niya sabay pikit. Kaagad naman akong nakaramdam ng matinding pag-aalala. Lalo na at napansin ko ang sakit na nakaguhit sa kanyang mukha. Ha! Saan-saan ang masakit, nag-aalala kong bigkas. Mabilis akong napatayo at akmang maglalakad sana ako papunta sa pintuan para tawagin ang kanyang doktor nang bigla kong maramdaman ang paghawak niya sa kamay ko. No! Don't! Please, don't leave me, wife. Huwag mo akong iiwan. Narinig kong bigkas niya. Mariin ang pagkakapit niya sa kamay ko. Hindi ko alam kung nagdedeleryo ba siya or ano dahil nakapikit pa rin naman siya. Hari ako ang magbabantay sa iyo ngayon hanggat hindi pa dumadating ang mga magulang mo. Tatawagin ko lang naman ang doktor mo para ma-check ang kalagayan mo. Seryoso ko ding sagot sa kanya, sabay hila sa kamay kong hawak niya, pero mas humigpit pa yata ang pagkakapit niya na para bang wala siyang balak na pakawalan ako. Maupo ka lang dyan. Please, maupo ka lang dyan. Mawawala din ang sakit basta huwag mo lang akong iwan. Nakikiusap niyang bigkas kasabay ng naramdaman kong pagpisil niya sa palad ko. Mariin kong naipikit ang aking mga mata para pakalmahin ang sarili ko. Hindi ako pwedeng maging marupok dahil lang sa mga pinangagagawa ng hari na ito ngayon sa harapan ko. Malay ko ba naman kung nagdadrama lang siya? Masyado lang siyang guilty sa mga nangyari noon kaya ganito siya kabait sa akin ngayon. Gusto niyang bumawi ika nga sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng kabutihan sa akin ngayon. Pero hindi. Hindi ako kagaya ni Ate Bella na marupok. Wala akong balak na magpadala sa matamis niyang mga salita. Tama na ang minsan ang nasaktan at ayaw ko nang maulit pa iyon. Hari, bitawan mo ang kamay ko. Nandito ako dahil minsan mo akong naging asawa pero kung ang pakipagbalikan ang pakay mo sa akin, kaya mo ito ginagawa ngayon, I'm sorry. Hindi kita mapagbibigyan, seryosong bigkas ko. Evie, bakit? May iba na ba? Alam mo bang mahigit 5 taon kitang hinintay? Mahigit 5 taon na dala-dala ng konsensya ko ang mga nangyari sa atin, Fiona. Alam kong naging gago ako at hindi kita pinahalagahan noon pero pwede bang bigyan mo ako ng chance para ipakita sa iyo na nagsisisi ako, seryosong sambit niya. There is no second chance for us, Harry. Ang isang bagay na tapos na ay tapos na at hindi na pwedeng maibabalik pa, seryosong sagot ko sa kanya. Napansin ko naman ang pagguhit ng pait sa mga nito habang nakatitig sa akin. Ibaon mo na sa limot ang mga nangyari noon dahil naka-moved on na ako. Bunga lamang ng kabataan at kapusukan ko ang gulong nangyari sa pagitan nating dalawa na labis kong pinagsisisihan. May nasira akong relasyon dahil sa pagiging mapusok at makasirili ko at habang buhay kong dadalhin iyon sa konsensya ko, seryosong bigkas ko. Hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Aminado ako. Noong una nagalit ako sa ginawa mo pero simula noong iniwan mo ako, saka ko naman na-realize ng sobra ang kahalagahan mo, Fiona, seryosong sagot niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Actually, hindi maipaliwanag na tuwa sa puso ang nararamdaman ko nang narinig kong kataga mula sa kanya pero nagsusumigaw ang katotohanan na hindi na pwede. Ayaw ko nang sumugal ulit. Nakakatakot na at ayaw ko nang maranasan pa ang mga naranasan ko noon. Ibaling mo na lang ulit sa ibang babae ang lahat dahil wala na tayong pag-asa pa, Hari. Hindi na ako pwede para sa iyo. Seryosong bigkas ko habang dahan-dahan kong hinila ang aking kamay na hawak niya pa rin. Binitiwan niya naman ako pero visible pa rin sa mukha niya ang sakit. Bakit? Sabihin mo sa akin. May mahal ka na bang iba kaya kaganyan? Seryosong tanong niya. Nagbabago ang feelings ng isang tao. Ikaw na din ang nagsabi na masyado pa akong bata noon. Pabigla-bigla ang desisyon sa buhay at hindi man lang naisip ang posibleng consequences sa mga aksyon na nagawa. Natuto na ako ng lesson sa mga pagkakamali na nagawa ko noon, Hari, seryosong sagot ko. Hindi naman siya nakaimik. Isipin mo palagi na kahit na ano pa man ang mangyari, hangad ko ang kaligayahan mo, seryoso kong muling bigkas sabay hakbang paalis. Bago pa ako nakarating ng pintuan, muli siyang nagsalita. Hangad mo ang kaligayahan ko.
Paano kung sabihin ko sa iyo na ikaw na ang kaligayahan ko, papayag ka bang manatili sa tabi ko? Seryosong tanong niya sa akin. Mapait naman akong napangiti. Hindi. Hindi na pwede, mahinang sambit ko at mabilis nang naglakad palabas ng kanyang kwarto. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa pangalan ko, pero hindi ko na pinansin pa. Ang tuluyan akong nakalabas, nagpa siya akong maupo dito sa hallway ng hospital para hintayin ang pagdating ng mga magulang niya. Ako ang naatasan ni Kuya Franco na magbantay kay Harry hanggang sa dumating ang mga magulang nito kaya gagawin ko. Sa ganoong paraan, mapagbayaran mo man lang ang pagkakamali na nagawa ko sa kanya noon. Nagpa siya na din akong i-text si Daddy. Baka kasi nag-aalala na din sila sa akin. Nagdahilan na lang ako na sa penthouse ako umuwi at mamayang hapon na ako uuwi ng bahay. Para naman may oras pa para makatulog ako. Nag-message na din ako kay Kuya Franco at tinatanong ko kung alam na ba ng mga magulang ni Harry ang nangyari sa anak nila. Sinabi naman nito na alam na daw at anumang sandali, baka dumating na din ang mga ito. Maaga ko para sa inaasahan ko, kaya ayos na din. Nagkasya na lang akong manood ng action movies habang naghihintay. Wala akong balak na umalis na hallway para mabantayan ko ang pagdating ng mga magulang ni Harry. Nang sa ganoon, malaya na akong makaalis. Halos isang oras din akong nakaupo sa hallway nang mapansin ko ang pagdating ng dalawang may edad na tao. Walang iba kundi ang mommy at daddy ni Harry. Sa wakas, dumating na din sila. Fiona iha, kumusta si Harry? Kumusta ang anak ko? Narinig kong kaagad na tanong ng mommy ni Harry sa akin. Ayaw ko na sana silang pansinin pa at kusa na lang sana akong aalis kapag makapasok na sila sa silid ng anak nila pero napansin pala ako ng mommy nitong si Harry. Si Tita Amalia. No choice ako kundi ang dali-daling tumayo. Naglakad ako pasalubong sa kanila habang may pilit ng ngiti sa labi. Good morning po, formal kong bati sa kanila. Hindi maganda ang naging relasyon ko sa kanila pero gusto kong ibigay ang paggalang na nararapat para sa kanila. Mga magulang sila ni Harry at kahit na feel ko noon na ayaw nila sa akin, wala na akong time para magdamdam. Good morning, Iha. Finally, you're back. Narinig kong sambit niya. Hindi na ako nakaiwas pa nang bigla niya akong yakapin at tapikin sa aking likuran. Hindi ko tuloy alam kung ano ang i-react ko. Hindi ako sanay sa mga ganitong pagtrato mula sa kanya. Sorry po kung medyo matagal akong hindi nagpakita sa inyo, bigkas ko naman. Sa totoo lang, hindi ko kasi talaga alam kung ano ang i-react ko eh. Kung ano ang sasabihin ko sa kanila. Hindi ko din kasi alam kung paano sila pakisamahan. Teka lang, bakit nandito ka sa labas? Si Harry ang anak namin. Kumusta siya? Kaagad niyang tanong sa akin. Ayos naman na daw po siya, tita. Although injured siya pero out of danger na po siya, sagot ko din naman kaagad. Ganoon ba? Nako, salamat naman sa Diyos at hindi malala ang naging pinsala niya. Teka lang, bakit nandito ka sa labas? Halika sa loob, samahan mo kami na makita ang asawa mo, nakangiti nitong pagyayaya sa akin. Feel ko naman ang sarili ko na mag-react sa huling katagang binitiwan niya. Asawa? Asawa daw. Kailan pa nila tanggap na asawa ako ng anak nila, gayong ang natatandaan ko, mas boto sila kay Ariane. Kung hindi nga lang ako naging anak ng isang De La Fuente, kahit siguro pakikpagplastikan, hindi nila gagawin sa akin. Kakayo na lang po tita, tito. Actually, hinihintay ko lang po talaga ang pagdating nyo, tapos uwi na din ako. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Bakit naman? Asawa ka ng anak ko at hindi ka ba nag-aalala sa kalagayan niya? Ayaw mo ba siyang bantayan dito sa hospital? Iha, seryosong tanong naman niya sa akin. Hay hindi naman po sa ganoon, tita. Kaya lang, awkward naman pong magstay ako gayong hiwalay na kami ng anak niyo po. Sorry po talaga sa words pero iyon po kasi ang totoo eh. Sagot ko din naman kaagad habang nakaiwas ang paningin ko sa kanya. Hiwalay? Maghihiwalay na kayo ni Harry? Bakit naman? Ang tagal mong nawala at ang tagal kanyang hinintay tapos sa hiwalayan lang pala mapupunta ang lahat. Hindi ka ba nang hinayang sa kasal niyong dalawa iha? Seryosong tanong naman ito sa akin. Hindi po. I mean sorry po pero alam naman po nating lahat ang reason kaya kami naikasal ni Harry. Saka, hindi naman po iyon normal na kasal dahil parang shotgun wedding ang nangyari. Napilitan lang si Harry kaya dapat lang talaga na maghiwalay na kami.
Para naman pareho na kaming makamove on at magawa na namin lahat na gusto naming gawin sa kanya-kanya naming buhay, mahabang paliwanag ko. Wish ko lang na sana maintindihan nila ang ibig kong sabihin dahil noon pa man, alam ko na kung ano ang gusto nila. Nilang lahat. Iyon ay ang maghiwalay kami ni Harry. Ayaw nila sa akin. Hindi man nila harap-harapan sinabi sa akin pero ramdam ko naman noon na ayaw nila sa akin at wala din akong plano na ipilit ang sarili ko sa kanila. Kakabalik mo lang. Wala ba kayong balak na subukan na muling magsama muna? Kahit isang buwan lang or isang linggo. Kung wala ka na talagang pagmamahal sa anak namin, hindi ka naman namin pipilitin eh. Ang sa amin lang naman, bakit hindi nyo subukan ulit? Magsama kayo. Malay mo naman, this time magkakasundo na kayong dalawa, nakangiting wika nito. Hindi ko siya maintindihan kung bakit siya namimilit ngayon. Pero buo na ang desisyon ko. Wala nang second chance sa pagitan naming dalawa ng anak nila. Never at kung sakaling bigyan ako ng chance na tumanda sa mundong ito, pipiliin ko na lang ng tumandang mag-isa, kaysa naman makipagsapalaran ulit sa pag-ibig. Sorry po tita. Wala na po talaga eh. Hihintayin ko na lang po ang tuluyang pagaling ni Harry para maiprocess na kaagad ang mga papeles ng divorce namin, buong pagpapakumababa kong bigkas. Pagkatapos noon, nakangiti akong muling nagpaalam sa kanila. Wala akong planong sayangin ang 5 taon kong training para lang muling magpakabaliw sa lalaking minsan akong sinaktan. Dobleng sakit sa puso ang nararamdaman ko ngayon habang nakahiga dito sa hospital bed. Hindi ko matanggap ang mga katagang binitiwan ni Fiona kanina. Ang paulit-ulit niyan pagtanggi ay parang isang punyal na paulit-ulit na bumabaon sa puso ko. Grabe pala kung magbiro ang tadhana. Kung bakit naman kasi kung kailan aminado ako sa sarili ko na mahal ko na siya, saka naman niya ako inayawan. Sa kanya naman akong sinukuan. Ayaw na sa akin. Ibig sabihin, hindi niya na ako mahal. Sa naisip kong iyon, dali-dali akong bumangon mula sa pagkakahiga sa hospital bed. Ginalaw-galaw ko ang aking mga paa na puno ng benda, tapos kinapa ko ang benda na nasa noo ko. Ang totoo, hindi naman talaga ako na aksidente. Paka na ito ni Franco para daw matest ko kung gaano pa ba ako kahalaga kay Fiona. Pero sa pinapakitang reaksyon ni Fiona kanina, alam kong wala na talaga. Hindi na talaga siya kagaya ng dati. Siguro nga may iba siyang gusto. Na hindi niya nga siguro ako mahal. Nagawa niya pa nga akong iwan dito sa silid sa kabila ng mga pakiusap ko na manatili pa siya sa tabi ko. Mukhang desidido talaga siya na makipag-divorce na sa akin. Hindi ko natuloy malaman pa kung paano siya suyuin. Malungkot akong napatitig sa kawalan. Useless lang pala ng drama ng aksidente. Wala akong nakitang kahit nakatiting na simpatya kay Fiona, kaya wala ang reason pa para magstay ako dito sa hospital. Sa naisip kong iyon, dali-dali kong tinangal ang benda sa aking ulo. Sinunod ko ang nasa aking binti pati na din sa braso. Uwi akong bahay na talunan. Nasa ganoon akong gawain nang biglang bumukas ang pintuan ng private room kung saan ako naroroon. Bumungad sila mommy at daddy at pareho pa silang natulala habang nakatitig sa akin. Harry, ano ang ginagawa mo? Bakit mo tinatangal ang mga iyan? Seryosong tanong nila sa akin. Ano ang ginagawa niyo dito, Mom Dad? Sino ang may sabi sa inyo na nandito ako sa hospital? Formal kong tanong. Nagkatinginan pa ang dalawa bago sabay na naglakad palapit sa akin. Ano ang nangyari? Hindi totoong naakasidente ka, seryosong tanong nila sa akin. Tuluyan ko nang natangal ang mabenda sa aking katawan at walang sabi-sabing tumayo. Drama lang po ang lahat dahil sa pagiging desperado ko na bumalik na siya sa akin. Kaya lang, wala eh, ayaw niya na nga talaga siguro sa akin ni Fiona, malungkot kong sambit. Naglakad ako patungo sa pintuan at diretsong lumabas. Mabuti pang umuwi na at uminom ng alak hanggang sa malasing. Para naman maipahinga ko ng kahit na saglit lang ang sugatan kong puso. Harry, anak. Hindi ka dapat sumuko ng ganoon-ganoon na lang. I think may pag-asa pa rin naman na bumalik siya sa iyo dahil alam mo bang naabutan namin si Fiona kanina dito sa hallway. Kakaalis niya lang din noong pumasok kami sa loob ng room mo, seryosong bigkas ni Mommy. Natigil naman ako sa paghakbang at seryoso silang hinarap. Nagstay si Fiona dito sa labas? Seryosong tanong ko. Yes, nandito siya kanina sa labas.
Mabuti na lang pala at hindi na siya sumama sa amin kanina noong niyaya namin siyang pumasok sa loob ng kwarto mo. Kung hindi baka nahuli ka pa niyang nagkukunwari lang, seryosong sagot naman ni Daddy. Sa narinig kong iyon, kaagad namang nabuhay ang mumunting pag-asa sa puso ko. Talaga bang nandito lang si Fiona sa labas? Ibig bang sabihin nito, hindi niya ako kayang tiisin? Ayaw niya lang sigurong ipakita sa akin na nag-alala siya, kaya mas pinili niyang dito na lang sa labas maghintay kaysa sa loob ng kwarto. Baka naman nakulitan din siya sa akin kaya ganoon. Kung kanina sobrang bigat ng nararamdaman ko, sa isang iglap lang, bigla akong nagkaroon ng pag-asa. I think marming effort pa ang dapat kong ilabas para muli siyang bumalik sa akin. First love never dies at hindi ako maniniwala na nakalimutan niya na ako ng tuluyan. Nagpasaya akong umuwi na ng bahay ng tuluyan para mapagapahinga. Wala akong planong basta na lang na sumuko. Kung kinakailangan na muli kong harapin ng mga magulang ni Fiona, gagawin ko. Hindi na ako matatakot pa sa kanila. Tatangapin ko ang galit nila sa akin, basta ang importante, maipakita ko sa kanilang lahat na seryoso na ako sa anak nila. Namamahalin ko na si Fiona at hindi ko nasasaktan pa kahit na ano ang mangyari. Kagaya ng nauna kong plano, sa sarili kong penthouse ako dumiretso para magpahinga. Mamayang hapon na lang ako uwi sa bahay ng mga magulang ko para kahit papaano, makasabay sila sa pagkain ng dinner. Pagdating ng penthouse, diretso ako sa isa sa mga kwarto. Pumasok ng banyo at naglinis ng katawan at ilang saglit lang, kaagad na din akong nahiga sa kama. Ilang saglit lang, kaagad na din naman akong nakatulog. Nagising ako sa tunog ng aking cellphone. Nang titigan ko iyon, hindi ko mapiglan ang magtaka nang mapansin ko na si Raven ang tumatawag sa akin. Pangalan niya kasi ang nakarehitro sa guest ng phone ko eh. Dali-dali ko naman sinagot sa pag-aakalang importante ang kailangan niya sa akin. Yes, Raven, seryosong bigkas ko. Faye, tulog ka pa. I mean, sorry na istorbo ko yata ang tulog mo, kaagad niya din namang sagot sa akin. Kunot noo akong napatitig sa orasan at nang mapansin ko na halos 2:00 na pala ng hapon, tuluyan na akong bumangon ng kama. Ayos lang Raven. Time na din para gumising kaya hindi mo na kailangan pang humingi ng sorry sa akin, nakangiti ko din naman sagot sa kanya. Naglakad ako palabas ng kwarto para sana pumunta ng kusina at magtempla ng kape, pero nang maisip ko na wala pala akong stocks na kahit na isang pagkain dito sa loob ng penthouse, muli akong bumaik ng silid. Teka lang, napatawag ka, muli kong tanong kay Raven. Nanahimik kasi ito sa kabilang linya at akala ko biglang naputol ang tawag namin. Ha? Gusto sana kitang yayain na magmerienda eh. Bitin ang bonding natin kagabi at wala akong magawa dito sa penthouse ko. Sagot niya naman din kaagad sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Sa loob ng 5 taon na nakasama ko si Raven sa training masasabi kong mabait siyang lalaki. Maginoo din ang maalaga siya sa mga babaeng kasamahan namin at isa na ako doon. Talaga? Well, magandang invitation iyan. Hindi pa ako nakakain ng breakfast, wala ding lunch kaya gutom na din ako. Saan tayo magkikita? Nakangiti kong tanong sa kanya. What? Hindi ka pa kumakain? Buti na tiis mo ang gutom, kaagad niya din namang sagot. Ramdam ko ang boses niya ang pag-aalala kaya hindi ko mapigilan ang matawa. Kung makawat ka naman akala mo malaking krimen ang nagawa ko. Mas masarap kasing matulog kumpara sa kumain. Pero ayos na ngayon. Sunduin mo na lang ako dito sa penthouse para naman may kasama akong kumain. Natatawa kong sagot sa kanya. Okay, asahan mong darating kaagad ako. See you later, kaagad niya din namang sagot bago siya tuluyan na wala sa kabilang linya. Pagkatapos naming mag-usap ni Raven, muling tumunog ang aking cellphone. Walang pagdadawang isip na sinagot ko iyon para lang makaramdam ng pagkadismaya nang marinig ko ang boses ng taong tumatawag. Walang iba kundi si Harry. Yes, may kailangan ka ba? Seryosong tanong ko sa kanya. Fiona, pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang, baka sang pakiusap sa boses na tanong niya pero kaagad akong umiling. Busy ako ngayon. Wala akong time, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Kahit saglit lang please. No. Wala nga eh. Mailakad ako kaya sorry. Maybe next time. Saka, mag-uusap din naman talaga tayo lalo na at gusto ko nagmaiprocess kaagad ang divorce natin para matapos na.
Seryosong sagot ko at walang sabi-sabing kaagad kong pinatay ang tawag. Ilang beses pang tumawag si Harry pero hindi ko na pinansin pa iyon. Bagkus, dali na akong pumasok sa loob ng banyo para maligo. Alam kong medyo naging unfair ako sa pagtangi kay Harry na makipag-usap sa kanya pero sa nasabi ko na, ayaw ko nang bigyan pa ng chance ang sarili ko na muling magpakabaliw sa kanya. Tama na ang isang beses na pagkakamali at hindi na maulit pa iyon. Mabilisang ligo lang naman ang ginawa ko at nagpa siyang magsuot ng pinakakomportableng damit. Jeans na may butas sa tuhod at itim na t-shirt. Malayong malayo sa mga nakahiligan kong mga kasuotan dati. Siguro, kung makita ako ng mga dati kong mga kaibigan, hindi na talaga siguro nila ako makikilala. Nagbago na kasi talaga ang taste ko pagdating sa fashion eh. Sakto naman nakakatapos ko lang magbihis nang marinig ko ang muling pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot iyon nang mapansin ko na si Raven ulit ang tumatawag. Sinabi niyang nasa ibaba na daw siya. Malapit sa exit area kaya naman mabilis na din akong lumabas. Isang itim na Raptor ang kanyang sasaktan na mabilis ko lang din namang nakita pagkalabas ko. Nakatayo din kasi siya sa labas ng sasakyan at halatang hinihintay ako. Seski, pogi natin ngayon kaagad kong sambit sa kanya habang naglalakad ako palapit sa kanya. Sa totoo lang, ang ganda ng pormahan ngayon ni Raven. Nakamaong pants din siya at puting t-shirt, kaya kitang-kita ang magandang katawan niya na halatang alagang-alaga. Tapos naka-shades din siya na lalong nagpalutang sa angkin nitong kagwapuhan. Yes, gwapo si Raven. Sobrang gwapo at kung hindi lang siguro pag-aari ng ibang lalaki ang puso ko, baka sa kanya na ako ma-in love eh. Kung titingnan kasi, mas hamak na gwapo si Raven kumpara kay Harry. Malakas din ang sex appeal nito. Is festy, ganda din natin gayon natatawa din itong sagot sa akin. Tinangal pa nito ang suot na sunglas, kaya hindi ko mapigilan ang matawa. Nang makalapit ako sa kanya, kaagad niya na din naman akong pinagbuksan ng pintuan ng sasakyan. Pumasok naman ako sa loob. Actually, naiilang ako. Napansin ko kasing nakatitig sa gawin namin ang ilan sa mga taong nandito lang din sa labas. Actually, karamihan sa kanila ay mga kababaihan kung saan malalagkit ang tingin na ipinupukol kay Raven. Sa nasabi ko na, gwapo si Raven kaya hindi nakakapagtaka na maraming mga babae ang magkakagusto sa kanya. Saan mo gustong kumain? I think hindi lang merienda ang kailangan nating orderin ngayon kundi isang heavy meal. Lalo na at hindi ka pa pala kumakain, nakangiting wika ni Raven. Nakatutok ang mga mata niya sa kalsada habang nagsasalita siya. Well, kahit saan. As long as pagkain, masarap man or hindi, kakainin ko talaga. Gutom na ako sagot ko din naman kaagad sa kanya. Saan ka ba kasi nagpunta after natin umalis ng bar kagabi? Seryosong tanong niya. Well, naaksidente ang gagong si Harry at binantayan ko pa siya sa hospital nang halos magdamag, seryosong sagot ko. Napansin kong kaagad namang napataas ang kilay niya. Harry? Ang asawa mo, seryosong sagot niya. No and yes, nakataas ang kilay na sagot ko. Isang mahinang pagtawa ang narinig ko mula sa kanya bago siya muling nagsalita. Bakit yes or no? Ang labo ng sagot mo, Faye, nakangiti iyang bigkas. Yes or no? Yes because naaksidente si Harry and no, dahil hindi ko na siya asawa. Ex ko na siya. Ex-husband dahil matagal na kaming hiwalay, nakangisi ko ding sagot. Okay, sabi mo sagot din naman niya kaagad bago siya pumasok sa isang parking area ng isang restaurant na nadaanan namin. Maayos lang siyang nagpark bago kami bumaba at sabay na pumasok sa loob. Kaagad na din akong umorder ng mga pagkain. Si Raven naman, kape lang ang inorder. Busog pa raw kasi siya kaya hinayaan ko na. Mabuti na lang talaga at mabilis ang serving ng food ng nasabing restaurant. Hindi na kailangan pang maghintay na labis kong ipinagpasalamat. Ramdam ko na din kasi talaga ang pag-aalburuto ng tiyan ko. Siya nga pa Raven. Nasaan pala sila Star at Cloud? Bakit ako lang ang inimbitahan mong kumain dito sa labas? Nagtataka kong tanong sa kanya habang abala ako sa pagkain. Napansin kong natigilan siya sabay ngiti. Sa inyong tatlo na tinawagan ko, ikaw ang sumagot. Medyo bored ang buhay ko at gusto ko talagang lumabas na may kasama. Ted, ganoon ba? Well, kung bored ang buhay mo, tawagan mo lang ako. Hindi ako busy.
Matagal pa tayo mabigyan ng misyon at wala din akong magawa sa buhay ko, nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin kong hindi naman siya nakaimik. Nakatitig lang siya sa akin na para bang may malalim na iniisip. Ikaw? May naisip ka na bang gawin sa loob ng halos 2 buwan na bakasyon natin? May itinerary ka na ba? Nakangiti kong tanong sa kanya. Well, kung trabaho ang pag-uusapan, marami. Alam mo naman na galing ako sa pamilya na walang ibang iniisip, kundi ang magparami ng pera. May lambong sa boses na sagot niya sa akin. So, anong problema? Lahat ng tao ay nangangailangan ng pera, kaya dapat lang na magpasalamat ka kung galing ka sa pamilyang maraming pera. Nakangiti kong sagot. Alam ko naman iyon. Kaya nga niyaya kitang yaon dahil baka sa mga susunod na araw, magiging abala na ako. Mag-umpisa na ulit akong pumasok ng opisina para i-manage ang negosyo ng pamilya namin, seryosong bigkas niya. Hindi ko naman maiwasanan ng magulat. Papasukin mo ang corporate job. Hindi. Ka na ba tatanggap ng mission sa organisasyon? Gulat kong bigkas. Of course, priority ko pa rin ang organisasyon. Tatanggap pa rin naman akong mission at pwede naman ang pagsamahin ang pagnenegosyo at ang pagpatay ng tao, nakangiti niyang sambit. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Tama naman kasi ang sinabi niya. Nasa rules ng organisasyon na malaya kami sa lahat ng gusto naming gawin. Pwede kaming tumanggap ng mission, pwede din naming i-decline iyon. Malaya din kaming pumasok ng trabaho or magtayo ng negosyo sa legal na paraan kapag gusto namin ng extra income. Pwedeng part-time, pwedeng full-time. Lalo na at ang karamihan sa kasapi ng organisasyon ay galing din naman sa hindi basta-bastang pamilya. Kagaya ni Raven. Mayaman ang pamilya niya pero mas pinili din niyang mag-training kagaya ko. Pero ako, balak kong mag-full-time sa organisasyon. Wala akong balak na pasukin ang corporate job. Feeling ko kasi, mas malaki ang kikitain ko sa bawat mission na matatanggap ko . Mabilis lang din iyon lalo na at ang isang mission ay malaking halaga ang nagiging kapalit. Pagkatapos naming kumain ni Raven, nagyayaya ito sa akin na kung gusto ko daw ba siyang samahan sa isa sa mga property nila sa Tagaytay. Siyempre, hindi ako pumayag. Ini-expect din kasi ako sa bahay . Tiyak akong kakalbuhin na ako ni Mommy kung hindi ako makakauwi ngayong gabi. Sorry, Raven. Kagabi pa ako hindi umuwi sa amin. Hindi ako pwede ngayong gabi, nakangiti ko pang tanggi sa paanyaya niya. Ganoon ba? Sad naman, ibig sabihin, mag-isa na naman pala ako ngayong gabi. Malungkot niyang sambit. Well, kung wala ka namang matatambayan, bakit hindi ka na lang sumama sa akin sa bahay? Weekend bukas at marami ding tao sa mga bar. Maigi pang sa bahay ka na muna magpalipas ng oras para makapagkwentuhan pa tayo, nakangiti kong pag-iaya sa kanya. Napansin ko naman ang masayang ngiti na kaagad na gumuhit sa labi niya. Talaga? Wow! I think that is a good idea. Hindi ko talaga hihindihan iyan, Faye, nakangiti niyang sambit. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Kasama ni Raven, diretso na kami sa bahay ng mga magulang ko. Eksakto 5:00 kami nakarating kung saan kaagad naman kaming sinalubong ni Mommy. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang madatnan namin na may mga bisita pala kami. Good afternoon, Mom. Si Raven nga po pala. Kaibigan ko, nakangiti kong kaagad na pakilala sa kanya kay Raven na kasama ko. Napansin ko pa nga ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mga mata ni Mommy. Pinakatitigan niya si Raven bago nagsalita. Hello, iho. Ngayon lang kita nakita . Gaano mo nakatagal na kaibigan ang anak ko? Nagtatakang tanong naman kaagad ni Mommy dito. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Mahigit 5 taon na din po, tita. Magkasama kami ni Faye sa trabaho at sabay din kaming bumalik dito sa Pinas, nakangiting sagot naman kaad ni Raven. Napansin ko pa nga ang makahulugang pagtitig ni Mommy sa akin bago ako alanganing ngumiti. Faye? Hindi mo kami na-inform na maliban sa pangalang Fiona, Faye na pala ng pangalan ng anak ko ngayon, nakangiting sagot ni Mommy. Wala naman akong nahihimigan na galit sa boses niya. Mas lamang ang matinding pagtataka. Faye ang tawag sa akin ng mga new friends ko, Mom. Actually, hindi lang si Raven ang bago kong kaibigan. Baka sa susunod na araw, ipapapakilala ko din sa inyo sila Cloud at Star, nakangiti kong sagot. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Ang dami mo talagang sekreto sa buhay.
Actually, nice to meet you, Iho. Pumasok na kayo sa loob at nang maipakilala mo na iyang si Raven sa mga bisita natin, pagyayaya ni Mommy at makahalugan pa akong nginisyan. Hindi ko tuloy malaman kung tama ba itong ginawa kong pag-invite kay Raven dito sa bahay namin. Mukhang may kakaibang tumatakbo sa isipan ni Mommy eh. He's a friend, Mommy, kaya huwag po kayong mag-isip ng kahit na ano sa aming dalawa, tatawa-tawa kong bigkas. Napansin ko naman na kaagad itong napaismid. Wala naman akong sinabi ah. Bakit parang napaka-defensive ng anak ko? Teka lang, kumusta pala si Harry? Balita ko, na aksidente siya ah, seryosong tanong niya. Ayun, buhay pa naman. Binantayan ko lang saglit tapos noong dumating ang mga magulang niya, umalis na din naman kaagad ako, nakangiti kong sagot. Ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon. Tumawag nga pala sa akin kanina ang mommy niya at tinatanong ka kaya lang. Mom, hindi na po ako interesado pa na pag-usapan ang tungkol kay Harry. Hiwalay na kami at wala nang dapat pang pag-usapan, sagot ko din naman kaagad. Natigilan naman si mommy at muling napatitig kay Raven. Pagkatapos noon hinawakan ako sa aking braso at iginya na ako papasok habang tahimik namang nakasunod sa amin si Raven. Ano nga pala nagmeron, Mom? Bakit may mga bisita, nagtataka kong tanong. Gusto kong iligaw ang topic namin. Alam ko kung bakit nasali sa usapan namin si Harry, dahil siguro sa presensya ni Raven ngayon. Nakalimutan mo na ba? Birthday ngayon ng kapatid mong si Izzy at gusto niya daw ay celebrate ang birthday niya na kasama ang mga tita at tito mo pati na din ang mga pinsan nyo. Nakangiting sagot naman ito. Napatigil tuloy ako sa paghakbang. Shit, nga pala. Birthday niya ngayon at wala man lang akong nabiling regalo para sa kapatid ko. Nako, lagot talaga ako nito. Nakalimutan ko nga, Mom. Lagot ako nito kay Kuya Iggy. Wala akong nabiling gift para sa kanya, nakangiwi kong sagot. Hayaan mo na. Binata na iyang kapatid mo at hindi na bagay sa kanya na bigyan siya ng gift. Isa pa, presensya mo lang sapat na sa kanya iyon. 5 birthday niya ang hindi ka namin kasama at walang mas mahalaga ngayon sa kaarawan niyang ito, kundi ang nandito ka, nakangiti nitong sagot sa akin. Pilit naman akong natawa. Dumiretso kami ng living room kung saan naabutan namin sila Daddy, Tita Francine at Tito Charles na nag-uusap. Kaagad ko din namang ipinakilala sa kanila ang kasama kong si Raven. Raven? Raven San Miguel? Ikaw ba iyong pangalawang anak ni Mr. Alveno San Miguel? Nakangting tanong naman kaagad ni Tito Charles. Mukhang kilala niya ang mga San Miguel sa tono ng pananalita nito. May halong tuwa kasi sa boses niya eh. Yes po, Tito. Ako nga po iyon, nakangiting sagot naman kaagad ni Raven. Nagulat pa nga ako nang mabilis na tumayo si Tito Charles at nakipagkamay dito. Ako naman si Charles Sebastian. Medyo closed kami ng daddy mo dahil halos isang mundo lang ang ginagalawan namin, nakangiting sagot naman ni Tito Charles. Ikinagagalak ko pong malaman iyon, Tito. Napakaliit po talaga ng mundo. Halos 5 years na kaming magkakilala ni Faye at hindi ko akalain na may nakakailala pala sa pamilya namin galing sa angkanyo po. Nahihiimigan ko ang tuwa sa boses ni Raven habang sinasabi ang katagang iyon. Kahit naman papaano, masaya akong malaman iyon. Tama si Raven, kailiit nga ng mundo. Sino ang mag-aakala na kilala pala ni Tito Charles ang daddy niya? Anak, boto ako sa kanya, nakanagiting wika ni Mommy sa akin nang makasalubong ko siya papasok ng bahay. Iniwan ko saglit ang pakikipag-usap kina Angela at Nicole para sana umihi. Kanino po, nagtataka kong tanong. Sa kasama mo. Kay Raven, nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Nagkamali yata ako na isama si Raven dito sa bahay. Mukhang iniisip talaga ng lahat na nobyo ko siya. Mom, kaibigan ko lang po si Raven at malabo pong maging kami. Hindi po pwede, seryosong sagot ko naman. At bakit hindi pwede? Dahil ba kay Harry? Siya pa rin ba at hanggang ngayon pa ba hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Mom naman. Paano na naman nasama sa usapan natin si Harry? Nag-aalburuto kong sagot. Abat Fiona anak. Gumising ka. Niluko ka na lahat-lahat ng lalaking iyon at ayaw na namin sa kanya para sa iyo. Balita ko, nag-file ka na daw ng divorce sa lalaking iyon at ayaw niyang pirmahan. Kailangan mo ba ang tulong namin?
Pwede natin siyang kasuhan para mapuwersa siya na pumirma, seryosong sagot ni Mommy. Halatang masama ang loob nito kay Harry. Well, hindi ko sila masisisi. Siguro aware sila kung ano man ang nangyari sa pagitan naming dalawa ni Harry bago kami naghiwalay. Mom, wag po kayong mag-aalala. Kaya ko na po ito. Pipirma at pipirma po si Harry sa ayaw at gusto niya, nakangiti kong sagot. Dapat lang. Hayin ako, nagsisisi talaga ako kung bakit ka pa namin ipinakasal sa lalaking iyon, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Kaya kung ako sa iyo, kay Raven ka na lang. Nabangit kanina ng Tito Charles mo na kilala niya ang mga magulang ni Raven. Diyos at mababait daw, muli niyang bigkas. Mom, wala nga po kaming relasyon ni Raven. Malabo po iyon. Loob ng 5 taon na nakasama ko siya sa trabaho, parang kapatid po ang turing namin sa isa't isa. Saka, wala na po akong balak na pumasok sa isang relasyon at mag-asawa. Nakangit kong sagot. Abat hindi pwede iyon. Hindi kami papayag ng daddy mo na tatanda kang mag-isa. Kailangan mo ding magpamilya at mag-anak. Well, bahala na po mom. Hindi naman po ako nagmamadali eh. Wala po akong gusto sa ngayon kundi ang i-enjoy ang pagiging single ko, sagot ko din naman kaagad. Bahala ka na nga. Pero kung sakaling ma-inlove ka man ulit, sana kay Raven na. Magaan talaga ang loob ko sa batang iyan. Feeling ko, magiging isa siyang mabait at mapagmahal na asawa para sa iyo, nakangiti niyang sagot. Vixet, well, tingnan na lang po natin sa hinaharap, mom. Sige po, pasok muna ako sa loob. Kailangan ko nang gumamit ng banyo, muli kong bigkas para makaiwas na sa pinag-uusapan namin ngayon. Kaagad namang pumayag si Mommy. Naglakad na din siya palabas samantalang ako naman ay diretsong pumanhik sa second floor ng bahay. Umakat na ako doon kanina at naiwan ko nga pala ng phone ko. Balak kong sa penthouse mamaya matutulog. Sasabay ulit ako kay Raven pag alis mamaya. Magdadahilan ulit ako kay Mommy para payagan ako. Pagdating ng second floor ng bahay, diretso ako sa aking kwarto. Saktong kapapasok ko lang nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot iyon. Hello? Fiona, thanks God. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis eh. Sagot naman kaagad na kilalang kilala kong boses sa kabilang linya. Walang iba kundi si Harry. Ano ang kailangan mo? Bakit ka napatawag? Seryosong tanong ko. Gusto kitang makausap. Pwede ba tayong magkita? Please, seryosong tanong niya sa akin. Harry, ano pa ba ang pag-uusapan natin? Matagal na tayong hiwalay at busy akong tao, seryosong sagot ko. Busy ka? Busy sa pakikipagkita sa ibang lalaki. Fiona, wag mo naman sanang kalimutan na hindi pa tayo hiwalay, seryosong bigkas niya. Hindi ko naman maiwasan ang magulat. Ang alam ko nasa hospital siya at alam niya kaya na si Raven ang kasama ko simula kanina. Well, kung alam niya man iyon, wala na akong pakialam pa. Hiwalay na tayo, Harry. 5 taon na tayong hiwalay at ang nag-ugnay na lang sa ating dalawa ay iyang isang pirasong papel na sinasabi mo, seryosong sagot ko din naman kaagad sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako, Fiona? Alam kong nagkamali ako at pinagsisihan ko na iyon. Please, nakikusap ako sa iyo. Kahit isang chance lang, pagbigyan mo ako, seryosong bigkas niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakwawalan ko bago ko siya sinagot. Sorry, pero matagal na tayong tapos. Wala na tayong pag-asa pa kaya tumigil ka na, seryosong bigkas ko bago ko tuluyang pinatay ang tawag. Pagkatapos kong gawin iyon, pati haya akong nahiga sa kama. Tumitig sa kawalan habang unti-unting gumuhit ang malungkot na ngiti sa labi ko. Hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ang pagiging matatag kong ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang iwasan si Harry. Aminado ako sa sarili ko na siya pa rin. Pero natatakot na ang puso ko na magtiwala ulit. Sobrang naguguluhan ako. Parang gusto ko na tuloy tapusin kaagad ang 2 buwan kong bakasyon na ito para muling sumabak sa trabaho. Gusto ko na ulit magpakabisi para hindi ko na maisip pang muli si Harry. Pagkatapos ng ilang minuto na pagmumuni-muni sa loob ng kwarto, muli akong lumabas. Nagpasya akong muling bumalik sa pagtitipon-tipon kung saan pagkalabas ko pa lang ng bahay, natanaw ko na masayang nakikipag-usap si Raven kina Kuya Brian at Kuya Kobe.
Hindi ko din talaga inaasahan na nagiging center of attraction pala si Raven sa mga kamag-anak ko. Nang ipakilala ko kasi sa kanila, himala, nakasundo na kaagad nila ang binata. Marami din sa kanila ang nagtatanong kung nobyo ko na daw si Raven. Siyempre, hindi ang sagot ko dahil hindi naman talaga eh. Isang mabait na kaibigan si Raven at never na sumagi sa isipan ko na maging nobyo ko siya. Shit, pwede na ba akong magladlad, sis? Ang pogi niya. Bakit ngayon mo lang siya pinakilala sa amin? Mahinang bulong ni Kuya Ihi sa akin. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang mapansin ko na nasa likuran ko lang pala siya. Lumabas na naman ang pagiging gay niya, kaya naman hindi ko mapigilan ang mapangisi. Minsan, parang gusto kong subukan kung hanggang saan ba talaga ang pagiging bading nitong si Kuya eh. Kukuha kaya ako ng babaeng bayaran tapos ipagahasa siya. Baka naman kapag makatikim siya ng babae, bigla siyang maging lalaki. Well, planuhin ko nga iyon. Gusto mo siya? E di magladlad ka na. Gusto mo ako na ang magsabi kina mommy, nakangisi kong tanong. Kaagad namang namilog ang mga mata niya sa gulat bago sunod-sunod na umiling. No. Don't dare sis. Birthday ko ngayon at hindi pa ako ready na itakwil ni Daddy. Seryosong sagot niya sa akin. Muli ko siyang inisihan bago ko inihakbang ang mga paa ko palapit kina mommy at daddy na noon ay kausap pa. Rin sila Tito Charles at Tita Francine. Mom, Dad, tawag ko pa pero bigla ko na lang naramdaman ang paghawak ni Kuya E sa braso ko. Hindi ko siya pinansin bagkus diretsyo na akong lumapit kina mommy at daddy. Yes, Fiona. Teka lang, nasaan nga pala ang kasama mo? Kaagad na tanong naman ni mommy sa akin. Kaagad ko namang itinuro si Raven na noon ay kausap pa rin nila Kuya Brian at Kuya Kobe. Sayang nga lang at wala si Jenny. Ang isa ko pang pinsan na bunsong anak nila tita at tito. Gusto pa naman siyang ipakilala kay Raven. May sasabihin daw po si Kuya Ihi. Iyan ay kung okay lang po sa inyo. Nakangiti kong wika sa bailingon kay Kuya Ihi na noon ay namimilog na ang mga mata habang nakatitig sa akin. Well, ano iyon? Teka lang, Gigi, ano ang nangyari sa iyo? Bakit ganyan ka makakapit sa kapatid mo? Sabat naman ni Daddy. Naramdaman ko ang biglang panalamig ng kamay ni Kuya Iye na nakahawak sa braso ko, kaya hindi ko mapigilan ang matawa. Talaga yatang inatake na ng nerbiyos ang ding kong kapatid. Sabihin mo na Kuya. Maiintindihan ka naman nila eh, nakangiti kong wika dito. Muli ako nitong pinandilatan kaya naman pigil ko na naman ang sarili ko na matawa. Ano ba kasi iyan? Sabihin mo na Iye, sabat naman ni Mommy. Mom, wala po. Nagbibiro lang itong si Fiona, sagot naman kaagad nito. Pero ayaw kong papigil. Nasa mood ako ngayon na mang-asar ng tao. Anong wala? Meron kaya? Kuya Iye naman huwag ka na kasing mahiya, pag-udyok ko dito. Wala nga. Wala po mom. Nagbibiro lang si Fiona at gusto sanang magpaalam ni Kuya Iye na kung pwede daw po ba na lumabas kami ngayong gabi. Tutal naman po, birthday niya, putol ko sa sasabihin nito. Ganoon ba? Walang problema. Iyan lang pala eh. Pero bawal magpagabi ha? Sino ba mga kasama nyo? Sunod-sunod na tanong ni Mommy. Muli akong napatingin kay Kuya Iye at ninisihan na ngayon ay napansin ko na bigla itong kumalma. Lumuwag din ang pagkakahawak niya sa braso ko bago ako matalim na tinitigan. Thank you, Mom. Pasensya na po pero nag-promise po kasi ako sa mga kaibigan ko na lalabas kami ngayon. Kaya nga po wala akong inimbitan na kahit isa sa kanila dito sa bahay. Kaagad din namang sagot ni Kuya Ihi pero ramdam ko ang kaba sa boses niya. Muli akong natawa. Ganoon ba? Abat kung gusto niyong lumabas ngayong gabi, gawin niyo na ngayong habang maaga pa. Para makauwi kaagad kayo, nakangiting sagot ni Mommy sa amin. Kaagad ko namang hinila si Kuya Ihi, patungo kina Raven na kausap pa rin sila Kuya Brian at Kuya Kobe. Ang asawa naman ni Kuya Kobe ay kausap naman ngayon ni Angela malapit sa garden. Halatang magkasundo ang dalawa dahil kanina pa sila nag-uusap. Ayaw ko nang sumali dahil hindi ko gets ang pinag-uusapan nila. Tungkol kasi sa mga anak-anak nila eh. Kuyas aalis na kami. Para lang sa mga single ang lakad na ito, kaya hindi namin kayo pwedeng yayain na sumama. Nakangiti kong wika. Mula sa pagkakaupo, mabilis namang tumayo si Raven. Ganoon ba?
Abat si J. Mag-ingat kayo. Raven, pare ingatan mo ang prinsesa namin, nakangiting sagot naman kaagad ni Kuya Brian. Kagaya sa mga magulang ko, mukhang magaan din ang loob nito kay Raven. Asahan nyo iyan. Handa akong itaya ang sarili kong buhay para kay Fiona, nakangiting sagot naman ni Raven. Naramdaman ko pa ang bahagyang pagkurot ni Kuva, di sa tagiliran ko, at feeling ko kilig na naman siya. Wala akong balak na lumabas ngayon at tumambay ng bar pero dahil ito lang ang paraan na mailayo ko si Raven sa bahay at makaiwas sa intriga, no choice ako kundi ang gumawa ng eksena para makaalis. Iyon ay ang pakabahin ng kaunti si Kuya Ihi at gumawa ng kwento na lalabas kami. Effective naman dahil kaagad na pumayag si Mommy at Daddy. Sakay ng kotse ni Raven, bumiyahe kami patungo sa pinakamalapit na bar. Fiona, sure ka ba dito? I mean, hindi ako sanay nakasama sa mga ganitong lakad. Huwag kang uminom ng marami ha, narinig kong wika ni Kuya Ihi. Magkasama kami dito sa loob ng kotse, kaya lalaking-lalaki ang tono ng boses niya ngayon. Nasa legal age na ako kaya sanayin mo na ang sarili mo, lalo na at tayong dalawa na lang ang single sa ating pamilya, nakaingos kong sagot. Tayong tatlo lang ba? I mean, wala akong inimbitahan sa mga friends ko. Boring yata kung tayong tatlo lang ang pumunta ng bar. Kung malasing tayo? Paano kung mapatrouble tayo? Don't worry, dadating ang mga friends namin ni Raven, nakangiti ko namang kaagad na sagot. Kakatapos ko lang i-text sila Cloud at Star at sinabi ko sa mga ito na papunta nga kami ng bar. Mabuti na lang talaga at sumagot kaagad ang dalawa at on the way na daw sila. Kapag inuman talaga, mabilis silang mag-reply sa mga messages. Pagdating ng bar, sakto naman nakakarating lang nila Star at Cloud. Kaagad kong ipinakilala si Kuya Ihi sa kanila. Wow, kapatid mo siya. Ang pugi ha. Totoo pala talaga ang narinig kong mga bali-balita na galing ka sa mga magaganda at poging ang kanfe, naringi kong kaagad na sambit ni Star. Napapansin ko din na medyo malagkit ang tingin na ipinpukol nito kay Kuya Ihi pagkadating pa lang namin dito sa bar. Don't worry, baka sa mga susunod na araw, ipapakilala pa kita sa iba pang mga kadugo ko kaya relax ka lang dyan, pabiro kong sagot kay Star. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot nito hanggang sa tuluyan na kaming pumasok sa loob ng bar. Pagkapasok pa lang namin sa loob, kaagad na sumalubong sa amin ang maingay na kapaligiran. Eksakto 9:00 na ng gabi at marami na kaming mga naabutan na mga costumers. Kaagad na din naman kaming naghanap ng maupuan. Mabuti na lang talaga at pagkapasok namin, may isang grupo ng mga costumers na paalis na. Kaagad na din kaming pumalit at hindi na kami nagsayang ng oras. Umorder na kaagad kami ng mainom. Naging maayos naman ang sumunod na sandali. Napansin ko din na naging palagay na ang loob ni Kuya Ihi sa mga kaibigan ko, maliban lang kay Star na habang dumadami ang naiinom na alak nagiging maharot na at mukhang si Kuya Ihi talaga ang type niya. Faye, may girlfriend na ba siya? Bulong pa nga nito sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapatitig kay Kuya Ihi at makahulugan itong nginisian. Wala pa. Maselan kasi iyan pagdating mga babae, nakangiti kong sagot. Wow, talaga? Kung ganoon, may pag-asa pa pala ako sa kanya, natatawa nitong sagot. Tanging pagngiti lang din ang naging sagot ko bago ako tumayo. Kailangan kong magbanyo dahil naihi ako. Napatingin pa nga sa akin si Raven nang mapansin niya ang bigla kong pagtayo. Banyo lang ako guys. Mag-enjoy lang kayo dito, nakangiti kong paalam sa kanila. Gusto mo bang samahan na kita? Kaagad din namang tanong ni Raven. Mabilis din siyang tumayo pero pinigilan ko siya. Ayos lang ako Raven. Kaya ko ang sarili ko. Sandli lang ako at babalik din kaagad, nakangiti kong wika. Isang nag-aalang tingin ang ipinukol niya sa akin bago siya dahan-dahan na tumango. Okay, mag-ingat ka. Marami ng mga lasing sa paligid at nag-aalala ako na baka may mambasto sa iyo, seryoso niyang bigkas. Well, wag nilang subukan. Baka mas mapaaga nilang ma-meet si San Pedro, tafawa kong sagot bago ako tuluyang naglakad palayo sa kanila. Kaaga kong hinanap ang banyo. Nasa pinakadulo pala ng bahagi ng bar, kaya diretso na akong pumasok sa loob. May mangilan-ilan akong nakakasalubong galing sa banyo, pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Ihing-ihi na kasi talaga ako eh. Kaagad akong pumasok sa pambabaing banyo. Dumiretso sa bakanteng cubicle at kaagad na umihi.
Pagkatapos kong gawin ang mga dapat ko pang gawin sa ibabaw ng toilet bowl, mabilis na din akong lumabas. Pero hindi ko naman maiwasan na magulat ng isang seryosong mukha ng lalaki ang kaagad na sumalubong sa akin. Si Harry, at ano ang ginagawa niya dito sa loob ng pambabaeng palikuran? Paano siya nakapasok dito sa loob? Saka, hindi ba't naka-confine siya sa hospital dahil sa aksidente? Bakit kung tingnan ngayon parang hindi naman yata siya na aksidente? Wala na din siyang benda sa kahit saang bahagi ng kanyang katawan. Done checking. Nagulat ba kita? Nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Ano ang kailangan mo? Seryosong tanong sa kanya. Naglakad ako patungo sa lavatory at naghugas ng kamay. Napapansin kong kami lang din dalawa ang nandito sa loob ng banyo. Ayaw mong makipag-usap sa akin kaya no choice ako, kundi sundan ka kahit saan ka magpunta, nakangiti niyang sagot. Kaagad namang napataas ang kilay ko. Kahit dito sa loob ng banyo? Shocks, Harry, ilang beses ko bang sabihin sa iyo na tapos na tayo? Wala na tayong pag-asa sa isa't isa, kaya tumigil ka na, seryosong bigkas ko. Hindi naman siya nakaimik bagkos halos inisang hakbang niya lang ang pagitan naming dalawa. Pagkalapit niya, hinawakan niya ako sa magkabila ang balikat bago niya ako seryosong tinitigan sa mga mata. Hindi ako papayag na mapunta ka sa ibang lalaki, Fiona. Akin ka lang. Tandaan mo, akin ka lang, seryoso niyang bigkas bago mabilis na bumaba ang labi niya patungo sa labi ko. Huli na para umiwas. Harry, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Nababaliw ka na ba? Galit kong wika sabay tulak ng malakas sa kanya. Mabuti na lang talaga at kahit papaano, malakas pa rin na self-control ko. Sa bagay, simula noong umalis ako sa poder niya, pilit kong isinasaksak sa kukuti ko na hindi pwede pairalin ang puso. Dapat mas mangingibabaw ang desisyon ng utak. Fiona, mahal kita. Mahal na kita. Bakit ba kailangan pa nating pahirapan ang mga sarili natin, gayong alam ko naman na ako pa rin, diba? Seryoso niyang bigkas. Marahas naman akong napabuntong hininga. Alam mo, nababaliw ka na. Nababaliw ka na talaga. Ilang ulit ko bang sabihin sa iyo na hindi na pwede? Hindi na ikaw ang gusto kong lalaki, Harry, seryosong sagot ko. Kaagad na gumuhit sa mga mata niya ang pagkadismaya. Marahas akong napabuntong hininga at naglakad patungo sa pintuan ng banyo. Ipapadala ko ulit ang mga papeles na dapat mong pirmahan. Sana huwag na nating pahirapan pa ang mga sarili natin, Harry. Tama na, umuwi ako ng Pinas para mag-relax, hindi para saluin ang stress na gusto mong ibigay sa akin. Seryosong bigkas ko at mabilis nang naglakad palabas ng pintuan. Ni hindi na ako nag-abala pa na lingunin siya. Ayaw ko na din naman makita pa ang ekspresyon ng mukha niya sa sinabi kong ito ngayon dahil baka hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko at mahulog na naman ako sa kanya. Traidor ang puso ko at kung minsan, mahirap pigilan. Ang tuluyang pagputol sa ugnayan namin dalawa ay iyon lang ang tangi kong nakikitang paraan para matahimik na din ako. Pagbalik ko sa aming table, parang hapong-hapo akong naupo sa aking pwesto kanina. Tanging si Kuya Ihi at Star lang din ang naabutan ko. Lumabas daw sila Raven at Cloud para manigarilyo. You know what I like you, Gigi, pwede ka ba? Nahagip pa nga ng pandinig ko ang sinabing iyon ni Star. Wala sa sariling napatitig ako sa kanila at ngayon ko lang napagtanto na medyo tipsy na pala itong si Star. Ang bilis naman niyang nalasing samantalang si Kuya Iye ay panay-panay din ang inom ng alak. Ano ang nangyayari sa inyong dalawa? Ilang minuto ba akong nawala at bakit may tama na kaagad kayo? Nagtataka kong tanong. Faye, you know what, parang bet kita na maging sister-in-law. I like your Kuya Gigi. Ang bango niya and I think, siya na ang the one na hinihanap ko, nakangiti nitong wika. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Kung alam niya lang na bakla si Kuya Iye, lalandi pa kaya siya ng ganito. Napatitig naman ako kay Kuya Iye na halos hindi na maipinta ang mukha. Paano ba naman kasi, halos nakalingkis na sa kanya si Star? Well, pwede naman. Iyon ay kung kaya mong maakit si Kuya Iye, nangingiti kong sagot. Mula sa peripheral vision ko, nakita ko ang pag-ukupa ni Harry sa kabilang table. Mukhang sinusundan niya talaga ako. Ayaw niya talaga siguro akong tigilan. Talaga? Ayos lang sa iyo, sister-in-law. As in payag ka na maging kami ng brother mo, nakangiting muling tanong ni Star. Lasing na nga talaga siguro siya.
Makulit na eh. Siguro, bago ito napunta dito sa bar, may ibang inuman itong pinuntahan. Grabe ang babaeng ito. Para talaga siyang nakawala sa hawla. Sabik sa alak eh. Nasa tamang edad na kayo para magdesisyon ng mga bagay-bagay. Is don't care kung magkagustuhan man kayo, baliwala kong bigkas sabay senya sa isang waiter. Lasing na yata ang mga kasama ko kaya hindi na ako iinom ng hard liquor. Order na lang ako ng wine pampalipas ng oras habang hinihintay ko ang pagbalik nila Cloud at Raven. Kung ganoon, mauna na kami sa iyo, Faye. Lasing na yata ako eh, nakangiting wika ni Star habang dahan-dahan itong tumayo. Hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanya. Sa hitsura niya ngayon, halata talagang hindi niya na kaya pang mag-drive. Kaya mo pa ba, Star? Hintayin na lang natin sila Raven at Cloud tapos sabay-sabay na tayong umuwi, suhestyon ko. No need na. Kaya ko. Ako pa ba naman? Malakas ito or kung gusto mo naman, pasamahin mo na sa akin si Ihi. Para naman hindi na malungkot ang buhay ko hihihi. Nakangisi nitong sagot at pasuray-suray na itong naglakad paalis. Knowing Star, makulit talaga siya. Kuya Ie, mauna na din ako. Kailangan kong samahan si Star. Hindi niya na yata kayang mag-drive, kaagad kong bigkas sabay tayo. Hindi ko naaasahan pa na magbubulanturyo itong si Kuya Ie na ihatid si Star. Halata naman talaga na hindi siya komportable sa babaeng iyon eh. Hindi pwede. Hindi ko masyadong ka-closed ang dalawa mong kaibigan. Ako na lang ang maghahatid kay Star tapos hintayin mo na lang ang pababalik nila Raven at Cloud, suhestyon naman ito. No choice ako kundi ang sumang-ayon na lang. Lalo na at palayo na ng palayo si Star sa amin. Okay, sige. Hihintayin ko lang sila tapos uwi na din kami. Ingatan mo si Star, sagot ko na din kaagad. Tango lang ang naging tugon nito sa akin bago nito mabilis na sinundan si Star.